Likod ng brawn at muscle, may kwento ng sakripisyo at pagpupursige ang Filipino bodybuilding champion Brian Sabidong. Sariling gastos, kulang sa suporta at maraming pagsubok anya. Hindi ito naging hadlang para maabot ang pinakamalaking panalo sa kanyang bodybuilding career. Alamin ang kanyang istorya sa Reporter TV Jamaica Bayaka. Hindi inaasahan ni Filipino bodybuilder Brian Sabidong na makakamit nito ang overall champion at kaunang-unahang Filipino na nakakuha ng titulo sa IFBB Mr. Universe Thailand 2025. Kampiyon siya sa men's physique up to 179 cm kung saan naging daan ito para makuha ang kanyang IFBB Elite Pro card. Mahigit 30 bansa, isang Pilipino ang nangibabaw sa entablado sa kabila lamang ng sariling suporta para makamit ang pangarap. So hindi ako nag-expect mag-place. So yung main goal ko is to gauge kung nasa ang level na ba ang Pinoy pagka tumabi sa ibang athletes sa ibang bansa, or to be specific ako, yung sarili ko, kung nasa anong level na ba ako pagka yung condition ko pag tumabi sa ibang other athletes from around the world. Pero bago ang tropeyo, marami muna siyang hinarap na hamon. Hindi lang matinding training at mahigpit na diet ang kailangan sa bodybuilding. Malaki rin ang gastos sa paghahanda at pagpunta sa mga kompetisyon. At dahil hindi pa ganun kalaki ang suporta sa sport sa bansa, madalas sariling bulsa ni Brian pinagkukunan ng gastos para makasali. Nakita ni 29 anyos ang malaking pagkakaiba sa suportang natatanggap ng mga bodybuilder sa Pilipinas nang lumaban sa Thailand. Nagko-compete ka, tapos syempre mental load, and then financial struggle. So sa financial, sa any sport naman merong ganun, financial struggle. So yun yung feeling ko, pinaka naging challenge sa akin sa bodybuilding. Mas magi-improve yung bodybuilding industry sa Pinas kapag ka merong support from the government. Pero hindi siya impossible kasi ako mismo na witness ko sa Thailand, yung mga athlete ng bodybuilding is full support yung government sa kanila. Nagsimula si Brian na pasukin ng fitness noong 2013 sa kanyang college years. Mula rito, sinubukan niya ang competitive bodybuilding dahil na rin sa impluwensya ng mga kaibigang bodybuilder sa gym. Noong 2022, nakamit niya ang unang panalo sa MC Fit Classic Novice at dahil gusto niyang mas makilala pa ng iba ang sport, nagtayo siya ng sarili niyang gym. Pero hindi lahat ng pangarap dire-diretso ang takbo dahil nalugi ang gym at napilitang magsara noong 2024. Pero sa kabila ng mga pagkakataon na parang kailangan niyang magsimula ulit, patuloy pa rin ang kanyang pagpupursige sa sport. Ngayon, freelance trainer si Brian at ginagamit ang kanyang kwento para maging inspirasyon sa kanyang mga kliyente at kapwa-atleta. Mahalagang itinuturo ni Sabidong ang disiplina, goal at kahandaan na pagsikapan para makamit ito. Ngayon, ang goal ko is just to inspire people or yung mga ibang kapwa-athlete ko na gustong maging pro. Kasi actually, lahat naman ng most of ng bodybuilders is ang main goal is mag-pro. Depende kung saang federation nila gusto. So, yun na kaya natin, kumbaga kaya natin na mag-pro sa kung ano man yung federation na gusto natin and kung saan natin isa-set yung mind natin papunta din sa goal na yun. Next target ng atleta ang IFBB Elite Pro sa susunod na taon kung saan mas matitinding pro bodybuilder mula sa iba't ibang bansa ang kanyang makakalaban. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino, para sa bayan.